Sa bidyong ito, dadalhin namin kayo sa isa sa pinakamatinding adventure na pwede nyong maranasan. Ang biyahe papuntang Coto Mines. Ipapakita namin ang tunay na kondisyon ng kalsada, kung gaano kahirap ang daan, at kung ano-ano ang mga kailangan nyong dalhin para maging handa sa ganitong klaseng ride. Sasagutin din namin kung magkano ang mga gastos mula entrance hanggang sa mismong pagpasok sa lugar. Dahil bago mo marating ang paraiso, haharapin mo muna ang halos 28 kilometers na rough road o higit 2 oras na matinding biyahe. Kung plano mong pumunta, kailangan mong mapanood to. Tara, umpisahan natin ang video. Let's go! Alright mga tropa, nandito tayo ngayon sa Masinloc Municipal Hall. Ay mga tropa, bayan ng Masinloc. So ngayon, pupunta tayo ng Coto Mines. So time check, 5:45 AM. Maga tayo lumapag dito sa may bayan ng Masinloc. So ayan, after ng third attempt, nakapasok na tayo sa Coto Mines. Tagal nating inasam to, mga trops. So ito yung Municipal Hall ng Masinloc dito sa may Zambales. Kung hindi kayo nakabook dito online sa Coto Mines, so may Masinloc Tourism nila sa Facebook page nila, mga tropa. So pupunta kayo ng Masinloc Tourism. Doon kayo kukuha ng pinaka-permit, tapos dito nyo babayaran according sa kanila. So kami, nakapag-book na kami online. Kaya dire-diretso na lang kami, pero pupunta muna kami ng palengke. Mamimili muna kami ng lulutuin namin, mga tropa. Sa ganun, dire-diretso na lang. So huminto lang kami rito, mga trops. So hintayin nyo yung adventure natin papasok dun sa loob. Sabi nila 27 kilometers daw yun. Tapos rough road. So good luck sa atin. Di bale, naka-dual sport tire naman tayo. Kayang-kaya natin yan. Saka matagal nating inasam to. Ang bilis ng biyahe namin, mga tropa. Dire-diretso. Alright. Punta muna kami sa palengke. Alright mga tropa. So yun, punta muna tayo ng palengke dito sa may bayan ng Masinloc bago tayo pumasok dun sa papasok ng rough road dito sa may Coto Mines, mga trops. After 1 year, after ng 2 attempts, mga trops, finally makakapasok na rin tayo ng Coto Mines sa wakas. Tagal nating hinintay ito, mga tropa. Grabe, hindi talaga sinukuan. Kaya lang malungkot ako, mga trops, kasi hindi natin kasama yung isang tropa natin. Shoutout sa'yo, Boss Cardel. Kaya mo, babawi ako sa'yo. Magsasagada tayo, tapos mag-aatok sagada, tapos atok Benguet. Mga trops, abangan nyo yan. So ayun, nandito na tayo sa may sentro ng Masinloc. Magtatanong tayo ng kung saan ang palengke rito. Excited na akong pasukin yung rough road na yun. Pwede po magtanong, saan po rito yung palengke? Diretso, bandang kaliwa po. Pag ganun. Thank you po. One way. So ayun, Masinloc Mall, oh. Ito. Alright, so ayun. Malengke muna tayo. Ayun, oh, pangkilaw, oh. Una po. Tilapia. Dagat na pala rin. Ito, prito. Ito, anong isla yan, kuya? Ayan. Bigyan niya, pampulutan natin, baka mura lang. Mga ganun, di ba masarap yun? Iyaw. Ito, tahong. Sa ng musit, oh, kaya lang mahal, oh. 380? Alright mga drops, tapos na tayo mamalengke. So nakapamili na tayo ng mga babaunin, lulutuin natin dito sa campsite sa may Coto Mines. So yun, titignan natin kung totoo yung chismis na napapanood natin. Sobrang linaw, kung di man ito yung pinakamalinaw na ilog sa buong Pilipinas, pero isa ito sa pinakamalinaw, mga tropa. Alalaman din natin kung totoo talaga yung chismis din na 27 kilometers, almost 2 hours. Almost 2 hours na biyahe papasok ng Coto Mines. Kanina habang binabiyahe namin yung magmula Bulacan, Pampanga, hanggang makarating tayo ng Bataan, Zambales, yung mga bungad na bayan ng Zambales, talagang inaantok ako eh. Talagang walang excitement. Pero nung nakarating na ako dito sa may bayan ng Masinloc, biglang sumigla eh. And 1 kilometers, papasok na tayo, kakanan tayo. Malapit na. Super excited talaga, mga trops.
Grabe, tagal namin inintay itong pagkakataon na to. Nakailang attempt kami. And finally, andito na. Ito na yung bakanan mga tropa. The Farm. Koto Elementary School. Koto High School. So, Barangay Purok, Nara. So yan, dito medyo yung mga gilid hindi na ganun kaganda. Pero okay pa rito ha. Kayang-kaya pa to. Walang problema to. Check natin yung odometer natin nung pumasok tayo. So 29,674 no. Tandaan natin yan mga tropa. 26 kilometer. So dapat magiging 29,700 yung ano natin. Odo. Bilangin din natin kung ilan yung tulay na bakal. Ito yung entrada papasok ng Koto Mines mga trops. Bungad na kami mga tropa ng papasok ng Koto Mines. So dito parang normal lang na kalsada. Typical yung madadaanan mo mga bahay-bahay. Tapos dito may Christian compound sa gilid natin. So parang hindi mo masyadong akalain na merong mahabang rough road dito at merong ilog na papasok sa looban nito. Hindi natin palalampasin to mga tropa. Bali 2 days tayo rito. 2 araw tayo. 2 buong araw natin na-enjoy ng Koto Mines. Sana wala masyadong turista. Wala masyadong pumasok. Tsaka sana mauna tayo para magandang spot yung makuha natin. Ito na. Dito na nag-uumpisa. Ito na, rough road na nga. So mga trops, yung gamit pala nating helmet. Ayan, saktong-sakto sa gagawin nating adventure ngayon. Ang bagong-bagong helmet ng SEC. Adventure Helmet Freedom ng SEC Moto Supply. So bago lang to, bagong labas lang mga tropa. Napakagaan. Tama-tama sa adventure, hindi mangangawit yung leg mo rito. Napakagaan niya mga tropa kaya nagustuhan ko. Tsaka adventure helmet talaga oh. Napakaangas, bagay na bagay sa motor natin ADV. Kaya mura lang nito mga tropa. Finally naglabas si SEC ng ganito kaklaseng kagandang helmet na pang adventure. Bungad pa lang to mga trops ha. Hindi pa tayo nakakalayo. Nakaka 1 kilometro pa lang tayo. Ito na yata yung Ito na yung first checkpoint, sir. Ayun, nandito na tayo sa first checkpoint. Dito, kailangan natin i-present yung yung permit na nakuha natin. Ito po yung resibo. Okay na po. Hindi, pipirmahan niya yata yan. Pipirmahan niya lang yan. So yung mga tropa, ito yung pinaka first checkpoint nila. Ayan si ate yung bantay rito. So kailangan laging okay, thank you po. Ilang checkpoint po ba meron dito? Pangatlo na po doon sa pupuntahan. So bali 3 po. 3 checkpoint. Okay, thank you po. Alright, lagpas na tayo ng first checkpoint. So sabi, meron daw 3 checkpoint. Dito magpapatay na siguro ako ng TCS kasi biglaan yung mga rough roads eh. Piruin mo may 1.5 oras pa tayo. Ayan na, eto na. Mukhang dito na nagsisimula. Magsana tayong tumumba. 24 kilometers pa. Pero pakiramdam ko medyo okay pa. Pagka hindi, magbabawas tayo ng hangin. Pag feeling ko, dumadaplis lang yung gulong. Hindi ko makapit. So yung mga tropa, ito yung unang tulay na bakal na madadaanan nyo rito. Ayan. Dito medyo banayad lang konti yung rough road. Dahan-dahan lang tayo. Imagine mga tropa, ganito ang kalsada rito pero talagang dinadayo ang Koto Mines. What more pa kaya kapag naging patag na tong kalsada na to. And according dun sa nabasa ko sa Masinloc Tourism, parang plano na yata ang paggawa ng ng LGU ng Masinloc. So ipapapatag na yata ang kalsada na to. So expect na mas maraming pupuntang mga turista rito. Lalong mapupuno ang Koto Mines nito. Kaya kung pupunta kayo dapat yung ordinaryong araw. Huwag kayong pupunta ng weekends. Kurado to, siksikan. Lalo na ngayon mag-Holy Week mga trops. Grabe, dagsa siguro talaga ang tao rito. Tatalas ng bato. Delikado rito yung masabugan ka ng gulong. 23 kilometers pa mga trops. Lapit-lapit na. 1 oras kalahati. 1 oras kalahati tayong ganito. Medyo nakisama din ng konti yung panahon. Makulimlim. Makulimlim ngayon mga tropa. 7:13 AM makulimlim pa rito sa bayan ng Masinloc papasok ng Koto Mines. Kakaiba yung kulay ng mga tuyong dahon dito. Mamula-mula. Oh, minto. Sabi nga nila, a very challenging road lead to beautiful destination. Excited na tayo makita ang ganda ng Koto Mines. Yung PCX sa likod natin, laban na laban eh. Yun, eto dito. Sana sementado na. Part naman pala na sementado, mga tropa. Yan oh. Medyo may konting kurba-kurbada. Kaya lang, doble ingat lang yung mga buha-buhangin sa gilid. Tapos malalim din yung babagsakan mo. So dito mayroong eskwela President Ramon Magsaysay State University. State University, imagine
Parang sa gitna ng kabundukan or ng kagubatan, merong isang magandang eskwelahan. Parang bago lang yung kalsada. I think baka nauumpisaan na nila. Tapos meron pa rito mga linya ng kuryente na. Siguro inuumpisaan na nila yung pag-construct ng kalsada na to. Uy, bato. Grabe yung bato. Eto mga tropa, pangalawang tulay na bakal. Pangalawang tulay na bakal na tayo. Mga taga dito, sanay na talaga. Nakita mo, tatlo pa sila. O, dala-dalawa yung angkas. Tapos, scooter lang na maliit. Magaling kang umiwas dun sa mga matitinding lubak. Saka sa araw-araw na dumadaan dito yung mga yan, alam na nila kung saan yung iiwasan nila. Tansyado na nila yan. Grabe, grabe. Napakatindi ng journey papunta ng Cotto Mines. Marami na ako nakitang sumubok dito. Yung iba, mga mas maliliit na motor, mga tropa. Kinaya. Siguro wala akong karapatan para magreklamo rito. Meron ako nakita rito, nakamiyo lang, kinaya niya. Paano pa kaya ako? Pangatlong tulay na bakal na tayo, mga tropa. Pangatlong tulay na bakal. Sa ilalim, walang tubig. Dito, ang daming bahay. Mga bahay-bahay dito. Bayan ng Masinloc, Zambales. Grabe. Totoo nga. Ngayon ko lang napatunayan. Meron pa tayong 21 kilometers mga tropa. Bigla akong ginutom Ginutom ako rito. Tagdag ka talaga rito. Tanggal yung mga kinain mo Yun, patag. Nakakita ulit tayo ng patag na kalsada. Yun. Kahit pa paano, merong patag na kalsada. Dito may mga manggahan. Farm ng mangga yata ito. Parang nasanay ako sa lubak. Parang ayoko na ng patag. Naantok ako sa patag. Grabe, napakatahimik ng lugar na to. Tapos yung likod mo, puro bulubundukin. Ito, may simbahan sila. Dito may isa pa ulit eskwelahan. Ubat Integrated School. Ay. Nairaan lang po. 19 kilometer pa tayo mga tropa. Ngayon bundok Kaya lang mapag. May iglesia ni Cristo rin dito. Ito kaya itong kalsadang binabagtas natin kung bagong gawa kaya ito. Ito na kaya yung sinasabi na parang pasisimento. Kaya lang natatapos na siya rito. Ito taniman ng palay. Ito na rough road ulit. Mga ganitong biyahe, ito na naman yung mga sinasabing lifetime experience. Hindi siya once in a lifetime. Lifetime experience. Pang-apat na tulay na bakal. Ito na. Wow, op. Ito magka-camp din yata itong mga campers din yata sila. Ay grabe. Grabe. Mas matindi pa rito. Tipak Magtatakbo ka kaya rito nakatapak. Ay mahirap pala dito yung sasakyan, baka tumalsik sa atin yung yung bato. Kasi tumatalsik sa motor nga, tumatalsik yung bato Ayoko yan. Ayoko ng ganito, mas gusto ko pa yung bato-bato kaysa sa ganito. Ayan sad-sad yung makina natin dito. Muntalang ganito rin yung binaybay namin sa Sitio Tanghal Dinire-diretso ko yun Kaya lang ngayon, ang bigat kasi ng karga Grabe, bukol-bukol talaga Hindi nga siya alon-alon, pero bukol-bukol naman. Hindi mabutasan ang nakakatakot. Ang nakakatakot dito yung pumutok yung gulong mo. Dito mga tropa, bawal ang pa-baby rider dito. Kailangan adventure rider ka talaga. Tropa, may tropa tayo ron. Kaya hindi ako nagyayaya ng mga pabebe rider. Kaya pag sumama ka sa akin, kailangan palaban. Yun talagang pang-adventure yung katawan mo. Di yung makita mo lang yung ganyang rough road, ayaw ka na. Ang kailangan hinto muna tayo, nauuwaw ako. Haba nung binyahe, hindi ako napagod pero dito, grabe, dito may paakyat mga tropa Tarik Paakyat yata ng bundok yan. Kaya papunta yan. Di pa tayo nakakadaan ng second check. Uy, may bato. Lalim. Matalsik yung bato.
Ito may community na naman, no? May tindahan. Almost 2 hours nga to mga tropa, kasama na siguro pahinga. Kaya pag pumasok ka rito, dapat dala mo na lahat. Hindi yung tipong babalik ka pa, lalabas ka pa ng bayan. Kailangan kompleto na. Lahat, pagkain, inumin, lahat. Talagang yung 2 araw, stay mo na lang, mag-chill ka, magpapahinga, magre-relax, mag-unwind. Pagbalik mo ng Manila, medyo relax ang katawan mo, saka yung pag-iisip mo. Bilib din ako sa mga kilala nating rider, mga tropa natin na ginagawang ano to, balikan. Binabalikan lang ang Cotto Mines. Masakit sa katawan, hindi biro. Kaya kailangan din ng pahinga yung makapag-relax ka. So ito na yung panlima, mga tropa. Panlimang tulay na bakal. Dito, papasok ng Cotto Mines. Dito may ilog na sa ibaba. May tubig. Tinanggal ko pa naman yung engine guard ko nito. Kasi lumalangit-ngit eh. Malipis yung nabili ko eh. Dapat doon tayo. Hali ako na nadaanan. Ngangalay na si Ate Lag. Ah! Kaya dito kung motor mo CRF, okay lang, walang problema. Kahit na sabihin ADB pa yung motor mo rito, iindayin mo to. Uy! Kapag natapos natin to, sulit mga tropa. Masisilayan na natin ang isa sa pinakamalinis na tubig ilog. Kundi man dito sa Pilipinas, maaring dito sa Luzon. O kaya isa siya sa pinakamalinis na tubig ilog. Yun, nasa unahan natin, PCX, laban na laban, di ba? Solid! Sayang! Kaibigan Cardel. Sayang, nararanasan mo sana to. Pero okay lang yan. Marami pa tayong gagawing rides. Shout out, Boss Cardel. Ingat ka sa rides mo dyan sa Davao. Pagbalik mo, set ka agad. Yun no. Hinto muna tayo, Tilag. Hinto muna tayo. Grabe. Ha? Saka nagutom din ako, putik. Yung haba ng biyahe natin, hindi ako... Grabe. Sulit talaga yung rough road. Dahil kay J-Force, di lang basta biyayan dala. Kundi, maperwisyohan. Peace out. Pagdali mo muna. Patay mo nga muna nyo. Di na nakit yung katawan ko sa biniyahe natin. Merienda muna tayo. Eto. Pamo, tinapay. Ah, Hinga muna sa magandang view. oo. Ayun, pabigay mo yan, tinapay. Putok talaga itlog. Lalo yung kanina doon, yung puro tusok-tusok. Grabe yung ano, tatalas. Kinakabahan nga ako eh. Kasi malambot lang yung ano ko eh. Kailangan talaga malambot ang ano mo rito eh. Sa akin kumakapit pa naman, kaya hindi ko pa niluwalang malambutan. Ang saka ng balakang ko. Sabi ko, di baling matusok, wag lang mahiwa eh. Yun nga, baka sumabog eh. Putang tatalas. Kakakalati na ba tayo? 16 kilometer pati. 16 pa. Lapit na. Lapit na. Malay mo naman may ano pa. Ano cellphone mo? Malay mo naman meron pang ano dyan. Ang tawag doon? Mga palong ipon. Alright mga tropa, pahinga lang tayo ng konti. 1 oras pa biyahe natin. Alas 9, nandun tayo. Tara. Alright. Dire-diretso ulit. Puro bundok dun. Mga bato-bato. Maano-ano sa ilalim oh. Grabing adventure to.
Another record for the books na naman to. Nakuha rin natin ng Cotto Mines. Konti na lang. Malapit na tayo sa kalahati. Lalaki ng bato dyan oh. Ingat, ingat. Bitin ako ron. Dapat hindi tayo... Pero kailangan talaga distansya. Distansya tayo. At least bago tayo mag-aral ng bago tayo mag-enroll ng pag-trail, medyo may konting idea na tayo. Nakakailang tulay na bakal na tayo. Di ba na, no? Niiwan tayo ng PG1 Ganito lang sana, medyo banayad lang Pero marinig mo talaga yung mga tunog-tunog ng mga bato. Mas gusto ko pa tong bato-bato kaysa nakikinikilig pa ako pagka itong mga buha-buhangin ng dinadaanan Yung may bukana. Merong bukana dyan na maganda Mainam lang na mainam kasi naka dual sports tire tayo. Pero kung hindi, nako, hirap din, madulas. Yung ilog Ay, linaw ng tubig, grabe. Natanaw ko yung tubig, napakalinaw. Grabe, dito pa lang Dito pa lang napakalinaw na, sobra. Tanaw na tanaw kanina. Grabe, totoo nga yung chismis. Napakalinaw ng tubig. Nakaka-amaze. Iruin mo yung ganitong klaseng kalsada. Yung dulo nito may isang magandang ilog na napakalinaw. Sa mga naghahangad mag-Cotto Mines, panoorin niyo yung video na to. Pang-anim na tulay na bakal, mga trops. Pang-anim na tulay na bakal. Sa mga naghahangad mag-Cotto Mines, masasabi ko sa inyo, napaka-solid. Kung talagang adventure ang hanap nyo. Kung mahilig kayo sa mga trail ride, perfect sa inyo to mga tropa. Ngayon mo sila dalhin sa Dibut Beach, tatawanan na lang nila yan. Pampitong tulay na bakal mga tropa. Pangwalong tulay na bakal mga trops. Pangwalo na yan. Wala pa bang patag na daan dyan? Pauwi, gusto mo? Arkila na tayo ng truck. Sampa na lang natin to. Pangilan na tayo. Pang-siyam na, no? Pang-siyam na tulay na bakal mga tropa. Eto, ingat, walang harang. Delicates. 13 kilometers, kalahati na tayo. Nangangalahati na tayo. Grabe adventure dito. Hindi ko makakalimutan to. Nakamarka na to. Nakatatak na to. Hindi na mabubura kahit papatagin yan. Kahit patagin yung kalsada na yan. Hindi matutumbasan yung experience mga tropa. Na nakapunta ka ng Cotto Mines na ganito ang kalsada. Kaya ako sa inyo, puntahan nyo na yung Cotto Mines hanggat hindi pa nasisementado ang kabuuang kalsada na to mga tropa, para maranasan nyo rin yung experience, yung hirap at sarap. Dito napakaganda ng napakaganda ng kalsada rito. Masasakluban ng mga puno. Ganda rito mga trops, mahangin, malamig ang simoy ng hangin dito. Malilim. So kung trail adventure lover ka, adventure seeker, at the same time nature lover, itong Cotto Mines ang masasabi kong perfect na perfect para sa'yo. Ito na naman, malaking bato. Grabe, iwas tayo dyan sa malaking bato. Imagine yung malampasan mo to, hindi biro yun. Seed production area. Bundok, tinabasan para magkaroon ng kalsada. Woo! Pakita na to. Ang 10 na. Ang 10 tulay na bakal. Grabe. Ako dito may tubig pa. Adventure pala gusto nyo ha. O eto. Sakit na balakang ko Ang ilog. Kung mawala ng pag-asa. Ang 11 tulay na bakal mga tropa. Mag selfie ka habang sasagasaan natin sila para makuha na ng video.
Pang-12 tulay na bakal. Ito na yung pang-12 mga tropa. Pag 13 tulay na bakal mga tropa, biruin mo. Nakaka-13 na tayo. Ayun na. Ay, malumot. Malumot. Para saan pa naging ADB to? Kaya hindi to sumampa sa mga ganito. Benta ko na to. Benta ko na talaga to pag hindi nito natagos yung auto mines na to. Bibili na ako ng CRF. Tagal ko nang gustong bumili ng CRF. Kaya pa! Malapit na! Alam mo, parang ay. Malapit na! Ano daw pangarapin ni Captain? Wala na para mag-sisipit dito. Oh. Ito yung diretso nito, medyo banayad pa yung daan Oh, Relax ka lang. Talagang inaano ko yun. ayaw kong sumip lang. Dinidrip ko lang yung gulong. Gandaan ka kasi. Ay, tingnan mo yung nasa likod natin. Panis na panis. Oh. CRF yan. Oh. Ayun. Oh. Ay, XR lang pala yun. Yan yung sinasabi kong motor dapat. Ang adventure. Kaya sumasakit ang braso ko eh. Ang masakit sa akin, balakang eh. Balik na tayo, gusto mo? Muntalang kanina, hindi tayo humihinto. Dire-diretso takbo natin. Imagine mo kung di lang tayo nagpagas, parang isang beses lang tayo huminto. Mindol lang sa McDo. Kulang isang oras nga lang. Nakaka-13 tulay na tayo, no? Bakit? Hindi mga umuwi nga rito ng gabi. Nakakasan lang ng loob yan. May na loob mo, wala ka. Ito, pang-14 na tulay, medyo malaki-laki. Mata ko, kala ko, ano? Ayun, linaw na ng tubig, oh. Tino, dyan, pwede ka na maligo. Dali natin si Cardel dito pag sementado na to. Lapit na tayo, almost. But not quite, almost 7 kilometers na lang. Niro mo, may bahay dyan, oh. Ayun yung motor niya, oh. Enduro. Talagang kailangan enduro ang motor mo. Kung di enduro ang motor mo rito, naku po. Tingin ko pag presko rito. Kasi, grabe, ngayon pa lang kahit sabihin mong time check mga tropa, 8:30 AM. Pero, etong part na to, malamig. Malamig yung yung klima rito. Ito pang 15 tulay na bakal. Medyo delikado kasi, buhangin. Pang 15 na yan. Tulay na bakal na nadadaanan natin so far. Sa journey natin papunta ng Cotomines. Ito, lamig oh. Diba? Iba yung klima oh. Bundok na kasi. Sila Ann Curtis nga. Saka sino ba yan? Pia Warchpak. Pabalik-balik dito eh. Nakasasakyan sila. Jeep. Ayun ang maganda. 4 wheels, move your body. 2 wheels, move your soul. Ito ba yung pangalawang checkpoint?
Wala, libre. Maingay, may nagpa-party-party. Hindi pa ako kontento sa mga napupuntahan ko sa magmumotor bago tayo mag-aeroplano. Malapit na, papahinga tayo. Malapit na tayo magpahinga, malapit na yung paghihintuan natin. Ayan na oh. Ay, ilang kilometro na lang? 6 kilometer na lang. Pabagal takbo natin, tingnan mo oh. G's, 12, 15. Ito yung delikadong part kapag maulan. Tsura pa lang ng maputik. Ewan ko, bakit ako pinapa-turn left? Pina-turn left nga, dito nga. Ito yata yung magandang part eh. Ito. Ito nga yun. Ito nga yun. Diyan o, yan o, baby. Brake muna, brake! O, diretso na. Tanong mo sila. Diretso na natin. Oo, 5 kilometer na lang. Breakdown muna o diretso? Brake muna, brake. Sinay. Break o diretso? So kung pumalakpak, nakakita akong konting patag eh. Nag-break na si Tayo. Tara, magpag muna, sakit sa balakang. Early morning light shines bright, chasing dreams into the night. Every step we take, every sigh, through the lows, reaching high. In this world of endless race, time slips by, we keep pace, holding tight to what we feel, finding truth that's real. Life's a journey, winding road, carry on, lighten the load. Through the storm and sunshine, smile, walk this path mile by mile. Hands held tight in unity, love our only remedy low. Through the storm and sunshine, smile, walk this path mile by mile. Hands held tight in unity, love our only remedy. Strong and bold, we face the day. In this game we play. Alright mga tropa, eto na, 5 kilometer. Andun na, nauna na yung mga kasama natin. Kuha pa tayo ng video. Sa mga vlog na napanood natin, na mga pumupunta rito, ng hindi summer, etong part na to, ito yung maputik na part mga trops. So dito na siguro, papasok na tayo dun sa community kung saan may mga lumang mga bahay. Mga lumang bahay na halos pare-pareho. Kasama kami nung boss? Ayan o sa akin. Saan dito? Ayun. Sinabi lang na dala nyo eh. Pero may dala rin po sila niyan. So dito po yung second checkpoint tayo, no? Meron pa isa. Malapit na po, no? Thank you po. So dito yung second checkpoint mga trops. Ayun yung palatandaan. O dito. Thank you po. Thank you po. Sinabi lang daw na na dala natin. So mabait sila, naniwala, no? Yung iba yun, hold sila ron. May tiwala sa kanila. So dito kahit pa paano, hindi naman na sobrang rough road. Pero alam ko may pinaka last part nito. Yun yung pinaka mas matindi kasi yung rough road na yun medyo may katarikan. So check natin. So ito na yata yung pinaka last. Ito na yung pang 16. 16 ba? Tama, no? Pang 16 na tulay na bakal mga tropa. Pang 16. 16 na. Ganda ng bahay, oh. Dito may school din, oh. Mandaloy Elementary School. Ito na yata yung community. Meron din basketball court. Community may basketball court. Tapos may tindahan. Ayan, may mga tindahan. So may mga mabibili rin pala tayo rito. Sana hindi ganun ka mahal yung bilihin dito sa loob. Dito presko, oh. Malamang to, malamig ang tubig dito. Bundok. Oh, alam mo, tapos na yung rough road, ah. Kakamali ka. Ipatapos ang rough road. Ito, bundok ang bubungad sa inyo. Ganda ron.
Ayun oh, doon na ba tayo? Ayun oh. Ayun, doon na yata tayo. Nauna natin. Nandito na tayo sa exciting part. Sana walang mga tao. Sana konti ang turista. Tayo mauna ron sa mga magagandang spot. Ito yung sinasabi ko, pabalik ko. Si matarik to, pababa ngayon. Ito ang pinakamalaking tulay na bakal. Oh, hihintay na sila. Ito na, pang 17 mga tropa. Pang 17 tulay na bakal. Morning po. Morning. 9:14 po. Kailangan pa po sa loob, tay. Sa pinakadulo na. Pinakadulo. Sensya na kayo, maraming checkpoint. Monitor namin. Okay lang po. Okay lang po. Okay, konti pa. 2.7. Konti pala. Konti pa lang. Hindi pa lang po. May mga nagpang kasi, may mga ang daming nag-overnight, tatlong araw. 3 araw na po. Ang balag galing. Bulacan po, saka Quezon City. Dito na kayo bumili sa pagbaba nyo. Kami tindahan po ron. First time nyo. First time po. Bago po makapasok ng Koto. Okay, nakapasok ka na ng kuto. Nakapasok na po. Thank you po, tay. Okay. Thank you po. Grabe. 17 tulay na bakal ang dinaanan. So, galing dun sa pangatlong checkpoint at yung pinakalas, 2.7 kilometer away na lang. Mararating na natin ang Koto Mines. So, 3 checkpoint lang ang pagdadaanan, mga tropa. So, humihingi naman silang pasensya dahil daw maraming checkpoint yung ginagawa nila para ma-secured lang daw yung mga turista. Tsaka napakamura naman din di ba? Napakamura na nung entrance sa environmental fee na bigay nila. Sulit na nga yun. 100 per head. 60 pesos na environmental fee. Wala nang bayad ang tent pitching. So, goods na yun. Ulitin ko nga pala mga tropa. So, hindi na kami pumunta ng tourism office ng bayan ng Masinloc para kumuha ng pinaka-permit papasok dito sa loob ng Koto Mines. So, ang ginawa na lang namin, baka makatulong sa inyo, pwede nyo rin gawin. Nag-book na lang kami via online. So, nagbayad na lang din kami through GCash. So, dito yan sa may FB page ng Masinloc Tourism. I-flash natin sa screen mga tropa. So, yan, ito yung yung lumang minahan nga ng mga Amerikano. Dahil itong Koto Mines is dating minahan na binuo ng mga taga-Amerika, mga Amerikano, mga Kano. So sila yung nagmimina rito nung araw. Musbong yung isang pinakasikat na tourist spot na talagang nagdala sa bayan ng Zambales. At ito ngayon yung number 1 na pinupuntahan dito sa Zambales. Sobrang daming spot dito sa Zambales pero ito yung namumukad tangi talaga na dinadayo. Napakalinaw pa ng tubig. Pagbaba daw yung tindahan. Baka to. Ayun Magbalik na lang. 1 kilometer ang distance. So, pwede na yan. Ito na, mga drops. 1 kilometer, papasok na tayo. Dun sa pinapangarap nating Koto Mines. Ito na. Talagang totoo na to. Ayun yung mga napapanood natin sa TV na mga bahay na magkakamukha. Yan yata yung mga bahay na tinuluyan nga nila ng mga panahon nung pagmimina ng mga Amerikano rito. So, intact pa rin naman yung mga bahay, Luma na, pero okay pa din. So, yung pangatlong checkpoint, hindi pa pala yun ang pinakalas. Mukhang hindi na pala. Dito na. Akala na tayo rito. Yan. Ayun. Kids Koto. Nakalagay kids pool. Dito may malaking, siguro parang kala mo sa eskwelahan, oval. Ito. To kids pool. Ito na yung papasok mga troops. Dito may tindahan din pala. Baka sakaling hindi naman ganun kataas din ang presyo. To kids pool. Kaliwa. Ito na, pababa. Yun dun kanina. Unang-unang tindahan.
Grabe to. Ito mahirap. Mamaya, pag pauwi. Baba ka talaga, lakad ka talaga rito. Ito yung sinasabi kong matindi. Ganyan katindi yung papalapit na. Kung kailan papalapit na, yun ang pinakamatindi. Ang mahirap dito yung pabalik. Pero kaya naman siguro, mararausan naman yan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga tropa, medyo matindi yung paano. Kung kailan palapit na. Boy, pabalikan ka mo? Oo. Oh, gumagana pa. Pagka dire-diretso, tagal malobat. Kasi namamatay yung screen eh. Ito na yata tayo. Marating na natin sa wakas. Ito na nga. Ito na. Marating na natin. Ang Cotto Mines. Sa wakas mga troops. Ito na tayo. Cotto Mines. Morning po. May campers na. Walang kasamang resibo to, sir? Meron po. Okay, sir. Okay na po yan. Maghanap na natin sila. Ay, iwan na po yan. Opo. Saan po ang magandang spot ba rito, sir? Bali ano kami, limang tent. May kasama pa kayo, sir? Meron pa po, ito tatlo. Pababa pa lang. Kaya na rin po pala. Saan ba magandang spot po rito? Dito, sir. Pero doon talaga yung minton eh. Ah, doon po talaga. Meron din pong magandang spot doon. Opo. Pero hindi na po bababa, dito lang po sa lupa. Hindi nyo na po itawid yung kanyo. Hindi po makatawid yan eh. Dito yun kasi may daan dyan, tubig din. Iwan nyo na po dito ay sa may kabila. Bari lalakarin na lang namin. Pero kung hindi na po kami tatawid. May spot po ba diyan? Opo, meron. Isa, mag-queue na lang po kayo. Tara, hanapin namin. Meron na kayo dyan, sir. Sige po, thank you po. Saan po yung CR pala? May share doon, may share din dito. Ah, sige, thank you po, thank you po. Tara, tara. Alright. Ayan na. Arating na natin sa wakas. Doon daw kasi yung magandang sa kabila daw yung magandang spot. Saan? Doon. Doon yata yung tawiran eh. Hindi kasi dyan ang paliguan. Doon ang paliguan, oh. Doon ang maganda eh. Doon yung may diving board. Ha? Tawid na lang natin motor? Oo nga, baka pwede, no? Dito makakatawid sabi. Baka kaya. Tanong natin, tatanong ko. Tanong ko muna, pahinga muna kayo. Mababa na. Mababa ka na. Ayoko nang sawa na ako. Doon ang magandang spot eh. Tatanong ko baka pwede tawid yung motor. Maganda doon may paliguan. Saan tatawid? Saan bababa? Mataas po ba yung tubig, kuya? Baka kayang tawid yung motor namin. Bawal po eh. Bawal. Bawal daw. Bawal. Naririnig ko siya. Talagang bawal. Bawal po ang motor sa sakyan lang. Yung sa may diving board, sa kabila, no? Sa pagtawid. Opo, sa kabila.
Pero doon may ground din po na pwedeng pagtayuan din. Sige, taanoin na lang namin. Bawal pong motor sa kabila eh. Sige po. Ano na lang natin siguro kasi mas maganda ron sa kabila eh. Tawid na lang natin. Tanong mo ako, may CR banda ron pag tumawid tayo sa kabila. May CR din daw doon. Sa kabila, pag tumawid. Oh, may CR din daw doon. Kahit doon tayo. Alright mga tropa, nakarating na tayo rito sa Cotto Mines. Sa wakas, narating din natin itong hidden gem ng Zambales. Tagal natin pinangarap ito. Ngayon, nandito na sa harapan natin. Sit on yourself. On horses you fly by. I see you so weightless as a dream. Just know you're seen. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento natin. Dahil sa part 2 ng ating Cotto Mines adventure, mas lalalim pa ang experience. Ipapakita namin ang buong spot, ang mga hidden gems, at ang tunay na ganda ng lugar. 2 days camping, solid na banding, at sobrang linaw ng tubig. Lahat yan abangan nyo. Kaya stay tuned at sabay-sabay tayong bumalik sa Cotto Mines. Let's go!